saan nagmula ang salitang higaunon. Una, ayon kay Loretta, ang salitang higaunon ay nagmula sa Guwan na nangulog ang bundok. Dahil dito, isinalin niya ang higaunon bilang taong bundok o taong taga-bundok. Ito ay lohikal dahil ang pangkatipiko ng higaunon ay karaniwang matatagpuan sa kabundukan ng Mindanao, partikular sa mga bahagi ng Bukidnon, Agusan at Misamis Oriental. Pangalawa, ayon sa Unahing Mindanao, ang salitang higaunon ay hinati sa tatlong bahagi. Una, higa, buhay. Pangalawa, guwan, bundok. Pangatlo, unan, tao. Mula rito, maaaring ipagkahulugan na ang higaunon ay taong bumubuhay sa bundok o taong ang buhay ay nasa bundok. Ipinakita nito na ang kultura at pamumuhay ng higaunon ay nakasentro sa kabundukan, kung saan sila namumuhay ng malaya at ayon sa kanilang tradisyon. Pangatlo, ayon sa Tangian, ang higa ay isang salitang binukid na nangulugang pinagkukutaan o lugar ng paninirahan, habang ang unon ay isang tawag sa taong tagaitaas o taong naninirahan sa matataas na lugar. Batay dito, ang higaunon ay maaaring manghuhulugang mga taong may kuta sa kabundukan o taong naninirahan sa matataas na lugar na may proteksyon. Ipinakita nito ang mahalagang papel ng kabundukan sa kanilang identidad, hindi lamang bilang tirahan, kundi bilang lugar ng depensa at seguridad. Pinanggalingan o kasaysayan. Pinanggalingan is tinutukoy sa pinagmulan o origin ng isang bagay, tao o idea. Ang kasaysayan naman ay tumutukoy sa mga pangyayari sa nakaraan na may kaugnayan sa isang tao, lugar o bagay. So, lumad ang mga taong tawag na sumilang o isinipang sa isang lugar o grow and place. So, ang salitang lumad ay ginagamit upang tukuyin ang mga katutubong pangkat etniko sa Mindanao na hindi Muslim o Christian. Sa mas simpleng paliwanag, ang lumad ay mga taong sinilang at lumaki sa isang lugar at doon na rin nagpatuloy ang kanilang kultura at pamumuhay. Ito ang konsepto o lumago sa sariling lupain. Ang lupain ng mga lumad ay pinalibutan ng 8 malaking ilog. Ito ay Ilog Tagumuan, Ilog Pulangi, Ilog Agusan, Ilog Hingoog, Ilog Linugos, Ilog Balantukan, Ilog Dulungan at Ilog Cagayan de Oro. So, ilan sa atin ay alam na kung anong ibig sabihin ng dato, pero hindi nila alam na mayroong iba't ibang uri ng dato. Kaya bago yan, ano nga bang ibig sabihin ng dato? So, ang dato ay guro na tagapag-ingat sa mga batas ng tribo sa iba't ibang larangan ng buhay mula sa pinakamatandang panahon. Ang iba't ibang uri ng dato: una, imbabasok; pangalawa, panumaot; pangatlo, alimaong; pang-apat, bulalakaw; pang-lima, pamahali; pang-anim, mananamban; pang-pito, pamumuhat; pang-walo, salikot; pang-siyam, palayag; pang-sampo, dumalandong daylang; at ang panghuli ay giling. So ngayon, tatalakayin ko na ang iba't ibang uri ng dato. Una, imbabasok. Kani siya nga dato kay ginatawag ni siya nga dato sa agrikultura. Pangalawa, panumaot. Kanisad siya kay ginatawag po di siya nga dato sa pagpangaso. Pangatlo, alimaong. Ang ibig sabihin nito ay dato sa panananggol. Pang-apat, bulalakaw. Ito ay dato sa paggalang sa tubig. Pang-lima, pamahali. Ito ay dato sa pananalapi. Pang-lima, pamahali. Ito ay dato sa pananalapi. Pang-anim, mananamban. Ito ay dato sa kalusugan. Pang-walo, salikod. Dato sa ritual. So, pareha ni siya itong ritual nga nahitabo sa campus. Ang
tawag ato sa iya nga dato kay salipon. Pangsyam, palayan. Ito ay dato sa pagdarasal. Pangsampu, dumalandong baylang. Ito ay dato sa banal na asambleya. At panghuli, gili. Ito ay dato sa pagtatala. Ay natin ngayong umaga ay tungkol sa wika at kapayapaan. Abulawan daw ng katasaha lana. Ito ay salitang binukit o higauno na ang ibig sabihin ay golden rule. At nabuo ito mula sa tribu ng higauno. Natak sa titik nito ang pag-ibig at pagpapahalaga sa kapwa upang makamit ang katiwasayan at maligayang buhay. Ito rin ay nagpapahalaga sa pagkakaisa at kapayapaan. Ito sa Biblia ng mga Kristiyano. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay wika. Ang wika ng mga higaunon ay tinatawag na higaunon o binokid. Ito ang ginagamit na wika ng mga tao na naninirahan sa hilaga at sentral na rehiyon ng Mindanao. Sumasaklaw sa higit sa kalahati ng Northern Mindanao at napapaligiran ng mga bulubundukin na may magandang lugar. Ang Bukidnon ay isang perpektong lugar para sa mga lokal at turista. Ang ika-4 na pinakamalaking lalawigan ng Pilipinas ay tahanan din ng Mount Kitanglad. Sa gitna ng kagandahan nito, ang Bukidnon ay naging tahanan din ng mga higaunon, ang hindi ganong kilala sa 7 grupong etniko na naninirahan sa reliyon. Ang higaunon ay pinaniniwalaang ang unang naninirahan sa Cagayan de Oro bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang kanilang pangalan ay kumakatawan sa mga taong buhay na bundok. At sila ay isang grupong mapagmahal sa kapangyarihan ng mga naninirahan at nakaligtas sa kagubatan. Ang pagdagsa ng mga Bisaya sa reliyon ay nagtulak sa kanila patungo sa kabundukan ng Bukidnon. Sa ngayon, maraming komunidad ang makikita sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Lanao del Norte at Misamis Oriental. Naman tatalakayin natin ang alpabetong higaunon. Ang wikang higaunon ay kinabibilangan ng 20 grafema at 20 tunog, 5 patinig, ang E, A, I, O, U, 15 katinig, B, K, D, G, H, L, M, N, M, G, P, R, S, T, W at panghuli ang letter Y at isang pambihirang tunog na E pero sa pagbigkas ay O. Halimbawa ang atep or ato. Sa pagbasa nito ay ato or bubong. Pero ang spelling niya is A-T, eagle at E, ato. So, ang pagbasa is ato dahil ang E ay ang pagbigkas ay O. Next is Malagon. Ang kanyang spelling is M-U-L, eagle, G, eagle, N, o sa Tagalog, mahirap. Malagon. Mahirap sa Tagalog, mahirap sa higaunon, Malagon. Madakaw. Madakaw o sa Tagalog, marami. M-A-D-A-K, eagle, and L. Madakaw. Madakaw o sa Tagalog, marami. Ang E ay naririnig lamang sa isang pangalan
o pangalan ng dayo. Ang I, so ibig sabihin ang I ay naririnig lamang kung meron tayong tinatawag na pangalan o pangalan ng isang tao. Halimbawa ay Mary Jane or Angelita or Angelito. So, maririnig lamang ang letter E sa isang pangalan ng tao na higaunon. Maliban dyan, napapalitan ang mga tunog DL at R sa ilang mga piling salita tulad ng hadi o sa Tagalog wag, sa hari. O diba, naintindihan niyo ba? Ang hadi or napapalitan ang mga tunog tulad ng DL at R. So, ang hadi, napapalitan siya sa hari. So, pwede din hadi or pwede din hari. So, sa Tagalog is wag. Next naman is ang idong. Idong sa irong. So, ibig sabihin ng idong sa Tagalog is ilong. O sa Bisaya, ilong. So, ang idong sa irong. So, nagpapalitan ng salita o nagpapalitan ng tunog. Mga halimbawa ng wikang binukid o wikang higaunon. For example, ang binaki. Isang uri ng suman na niluto mula sa mais na dilaw na ibinalot sa balat ng mais. Okay, binaki. Another one is buoy or lola sa tukoy. Ina ng inyong lola. Buoy ang tawag dyan. Maayad hamasalam or magandang umaga sa Tagalog. Maayad daluman or magandang gabi. Pilaon sa edad no or pilaon sa edad mo. Sa Tagalog is ilang taon ka na. Alright? So, yan lang naman ang wika ng higaunon dito sa lalawigan ng Bukidnon. Maraming salamat po at sana inyong maintindihan ang aming pag-uulap.